Pakikita ko to sa inyo. Ayan o. Babasa ba nyo? Mga statement yan. Statement po yan ni Risa Hontiveros. Ayan. Okay? Sandali, nababaliktad yata eh. Pero anyway, pagpapatunay lang ito na meron pong mga statement na pinakawalaan si Risa Hontiveros. Okay? Ang kanya hong sinasabi ay kaugnay dito sa controversial na extradition treaty, extradite na nirequest ng Amerika sa Pilipinas para ibigay sa kanila si Kibuloy dahil may kaso sa Estados Unidos. Ang sinasabi niya rito, kahit may kaso siya dito, pwede pa rin siyang dalhin sa Amerika para harapin muna niya ang kanyang mga kaso doon. At pagkatapos pagkatapos ng paglilitis, ay ibalik siya sa Pilipinas at pagnagutin doon sa kanyang mga kaso dito o kanyang krimen dito. Ayan na sinasabi. Okay. Ganun pala ang gusto niyang palabasin dito. Parang okay lang, pero parang ibalik din. Hindi rin niya tama na patagalin pa ang kanilang laban o kanilang ginagawa. Kailangan daw ho ay ipagpatuloy. Parang temporary na isurrender at makuha ang katarungan both Congress, both Philippine at saka ang US. Kasi po, ang sinasabi dito ni Senator Hontiveros ay parehong naghahanap ng hustisya ang mga di umano'y naging biktima ni Kibuloy. Yung mga Pilipinong nandun sa Amerika na complainant laban kay Kibuloy o yung mga Pilipino nandito na meron namang ipinailang kaso diyan sa RTC ng Pasig. Ayun. So, pumapawala siya. Siguraduhin lang daw ho na hindi mawawala ang mga kaso dito sa atin sa Pilipinas. So, yan po yung komento ng senador. Kung yung mga gunita, si Senador Hontiveros at ang kanyang komite noong nakaraang taon ang nag-expose ng maraming di umano'y pagkakakamali at pang-aabuso ni Kibuloy base sa mga naging testigo, base sa mga naging sinumpaang salaysay before committee. At yun din ang dahilan kung bakit nang reviewin ng Department of Justice ang mga kaso ay nakita nilang mayroong sapat na basihan kaya dinala sa korte at nagkaroon ng warrant of arrest at inaresto at nakakulong until now si Kibuloy dito sa Pilipinas. Qualified human trafficking. Si Amanda ang isa sa complainant yan. Pero dahil nga po meron tayong batas na dapat nilitis dito si Kibuloy o kahit sinong Pilipino, pag dito may pagkakasala, dito litisin. Kaya lang, hindi po pwedeng ibaliwala, sa aking paniniwala, ang extradition treaty. Dahil yan ay agreement. Kaya ganyan ang paliwanag ni Hontiveros, okay lang daw ibigay temporary sa Amerika, pagkatapos ng paglilitis doon, ibalik dito. Alam nyo kasi, ang paglilitis sa Amerika hindi nagtatagal. Parang pinakamatagal na yata dyan, 6 na buwan. Kasi jury doon eh. In 6 months, malalaman na ho kung guilty o not guilty si Kibuloy. Ayun. So after 6 months, after trial doon, kung halimbawa ay mapatunayang guilty siya ron, ewan ko lang kung papayag ang Amerika na kung halimbawa guilty ron sa mga kaso, ilipat dito para ituloy yung kaso dyan sa Pasig. Or kung acquittal doon, definitely pwede siyang umuwi. Ayun ang hindi natin alam. Papayag ba ang Amerika na kung sakali mapatunayan na talagang lumabag sa batas at guilty si Kibuloy dyan po sa Estados Unidos, pwede pa bang siyang ibalik ng Pilipinas? Kasi kung halimbawa lang ito, okay magagalit. Halimbawa, hatulan siya ng 10 taong pagkakabilanggo sa isang kaso. Sabihin natin 10 years. Papayag ba ng Amerika na hindi pa tapos yung 10 years? Pwede na umuwi rito si Kibuloy? Yan ang isang malaking, yan ang 1 million dollar question. Pero kung halimbawa, dismissal, acquittal si Kibuloy sa Amerika, definitely uuwi yan. Pauwiin. So pag uwi dito, tuloy yung trial. Ayan, so para daw parehas talaga lang.
Yan ay yung malaking problema ngayon ng kampo ni Kibuloy. May kaso siya rito, may kaso sa Amerika, tapos ito lang, formal nang ni-request ng US government na sa Pilipinas na dalhin doon, ibigay sa kanila dahil kanilang lilitisin. So again, puro panlilin lang, puro fake news, pambubudol lang pala yung balita ng una na dismiss na, wala na kaso, malinis na raw. Wala na daw kahit isang kaso si Kibuloy sa Amerika, lahat yun ay fake news. Ito ang pagpapatunay, buhay na buhay ang kaso kasi hindi hihilingin ng Amerikang ibigay sa kanila si Kibuloy ang isang tao kung walang kaso. Ganun kasimple yun. At mabibigat po ang kaso doon. Naku. Diba, may fraud tungkol sa immigration, may sexual abuse, marami po. Marami pong kaso. Mabibigat ang kaso doon kasi rito. Kung di ako nagkakabali. Kasi dito wala namang fraud eh. Dito ay yung sexual harassment or yung qualified human trafficking non-bailable offense. Yun po yung mga kaso niya rito. Walang fraud. Doon kasi may fraud, parang mayroong pandaraya. Paglabag doon sa immigration policy ng Amerika. Yung pagpapadala ng mga Pilipino doon na kanyang member, tapos nagpapakasal, tapos kung ano mga ginagawa doon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano operation nila. Basta mayroong fraud issue. Puro mga criminal cases yan. Mabigat sa Amerika po ang ganyang kaso, hindi biro. Sa Amerika, pag napatunayan na ikaw ay nandaya, kukumpiskahin ang lahat ng ari-arian mo. Actually, habang iniimbestigahan ka, nakahold na ang asset. Di ba nakahold na ang kanyang napakaraming asset? Sa Amerika, at saka yung mga bank account niya, di ba nakahold pa yan? Di pa naman nababawi yata, kung di ako nagkakamali, di pa naman na-release yun. Ganyan ang Amerika. Kahit sino ka, pag ina-involve ka sa kailang pagdududang na ikaw ay nagpayaman o ginamit mo ang kailang, nilabag mo ang kailang mga batas kung paano ka nagkamal na kung ano-ano mga property, automatic, hino-hold, kinukumpis ka ang mga property, bank account, mga bahay, kotse, at anumang ari-ariang ma-recover nila at madidiscover nila. Hindi ko alam kung yung mga ari-arian dito sa Pilipinas, mayroong jurisdiction, ang Amerika na pakialaman. Pero yung lahat ng ari-arian niya sa buong Estados Unidos, lahat yun, hindi magagalaw. Lahat yun confiscated ng American government. Ganon silang kalupit. So, sakit ng ulo talaga yan. Matindi talaga. Pero wala tayong magagawa. May complainant, mga Pilipinong complainant, naniwala ang Federal Bureau of Investigation, naniwala ang Korte ng Amerika, California, lalo tigit. Di ba? Ayun po yung pananagutan ngayon. Okay? So, due process naman yan. Bibigyan siya ng pagkakataon, kaya naman siya hinihiling ng Amerika na kuhanin dito para iharap sa trial, bibigyan siya ng pagkakataon doon. Katulad dito sa Pilipinas. Hinuli dahil mayroong warrant of arrest, nakakulong siya, mayroong ongoing trial sa Pasig RTC, binibigyan siya ng pagkakataon kung paano niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Yan ho kasi ang proseso. Okay? Hindi pa guilty at hindi walang dismissal sa mga kaso ni Kibuloy. Hindi totoong na-dismiss na ang kaso sa Amerika. At hindi rin naman totoong siya ay guilty na, hindi pa. Wanted lang siya ron kasi gano'n ang Amerika eh. Pag may kaso ka at wala ka doon, wawanted ka ng FBI. Iyon, wanted siya, may problema siya ron, may mga kaso ron. Katulad sa Pilipinas, may mga kasong hinaharap. Pero may karapatan si Kibuloy na kanyang labanan, kanyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa actual trial dito at sa Amerika. Yan ang totoo. Ingat na lang po kayo. Good luck sa kanyang mga abogado.